Ngayon, opisyal nang nakalista ang Jiang Motors. Espesyal akong nagpapasalamat sa isang tao. Xu Zibei. Xu Zibei. Halika. Ingat. Salamat, Boss Jiang. Bakit siya PA? Nga. Hindi PA dapat si Boss Chen? Nakakahiya kayo, Chen Yanyu. Aminin mo ang pagkakamali mo. Anong pagkakamali ko? Bilang Vice President, nakipagsabuatan ka sa supplier. Pinaburan mo ang presyo para kumita. Kung hindi sinabi sa akin ni Director Chu, hanggang ngayon, niluluko mo PA rin ako. Malinis ang pakikipag-ugnayan ko sa supplier. Kritikal na panahon ngayon para sa kumpanya para mapabilis ang reputasyon. Hindi pwedeng tipirin ang pondo sa materyales. Tama na, Chen Yanyu. Vice President ka lang, hindi Montag man lang naisip. Naipasa sa akin ang kontrata. May respeto ka PA sa akin? Ang Presidente. Jiang Chengyu. Noon, mismong bibig mo ang nagsabi. Naniniwala ka sa bawat desisyon ko, Chengyu. Sa tingin ko, pwedeng subukan ang project na ito. Magandang oportunidad ito. Ziege. Hindi mo na kailangang magpaalam sa akin sa mga proyekto. Buong tiwala ako sa iyo, gawin mo ang gusto mo. Dati, sobrang tiwala ko sa iyo. Buti na lang at may nagpaalala sa akin si Zibei. Simula ngayon, ang proyektong ito, si Zibei na ang bahala. Bakit? Suzibay. Si Zibei ay EAE graduate ng Stanford. Napakatalino. Bachelor, S degree ka lang. Mas kampante ako kung si Zibei ang bahala. Si Boss Chen, para sa proyektong ito, walang tulog, uminom hanggang magka-ulcer. Bakit isang salita mo lang, mawawala na ang lahat ng hirap niya? Nga, bakit? SAMG lalaki lang. Uminom, tinatawag niyang negosyo. Hindi ako ganyan. Bakit ang ganda ng performance ng kumpanya? Si Director Chu, 3 buwan pa lang sa pwesto. Sa buong panahon yun, wala siyang naibentang isa. Anong ambag niya? Tama. Anong ambag niya? Kayong mga hamak na empleyado, nakapalagayang manghusga sa desisyon ng presidente. Naniniwala ka bang sa isang iglap, mapapaalis ko kayong lahat? Papa, paano nangyari ito? Ito. Hindi ba ito ang naiwang alaala ng aking ina? Hindi ba ito nawala sa aksidente? Nawala. Ito ang pinakamamahal mo. Siyempre dapat ingatan, Xiao Yu ah. Alam ka may pagdududa ka. Sa pagligtas ko sa iyong buhay. Jongs. Ipagkakatiwala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Jiang Tio, iniligtas mo ang buhay ko. Sisikapin kong iligtas ang Jiangs. Ziege. Ang anak ko, pasaway ang ugali, sa hinahara. Disiplinahin mo siya, kung sakaling magalit ka sa kanya. Ikaf ay. Jiang Tio. Binibigyan ko si Chengyu ng 100 pagkakataon. Ziege. Chengyu, Papa. Si Xiaoyu ay henyo sa negosyo, at may kasunduan kayong dalawa. Nasa tabi mo siya. Ang Jiangs ay muling magiging matagumpay. Papa, dapat mo siyang alagaan na mabuti. Huwag mong siyang pabayaan. Alagaan ko na mabuti si Yanyu, kung may pagkukulang. Mamatay ako ng masama. 3 na lang ang natitira, kung magpakatigas ang ulo, aalis ako. Hindi na tayo magkikita. Alam ko na. Mamaya ipapadala ko ang proyektong partnership. Kay Director Xu. Boss Chen. Chengyu kuya, ang dapat pasalamatan ngayon ay ikaf. Pero isang salita lang ang sinabi ko. Pinigilan niya ang balak. Mukhang hindi naman niya masyadong mahal. Umalis ka dyan. Tama, ikaw na ulila sa magulang. Paano ka magugustuhan ni Boss Jiang, Ayan?
Nakalimutan ko. Ang pwesto mo ay ibinigay ni Director Lao Jiang. Bago ka lang graduate, naging Vice President ka na. Ang sarap siguro ng pakiramdam sa pagtulog mo sa matandang iyon. Tapos na sa matanda. Ngayon naman kay Boss Jiang. Ano bang genius sa negosyo? Sa tingin ko, kabit ka lang ng mag-amang Jiang. Hinampas Montag ako? Kung lalapastanganin mo pa si Director Jiang, hindi kita patatawarin. Chinyenyu, ano ba ginagawa mo? Ete, kasalanan ko, hindi ko dapat inagaw ang merito mo. Chenyu, ako. Umalis ka. Zibay, okay ka lang? Ang gusto ko sana ay magtanong kay Boss Chen. Pero, galit pa rin siya sa nangyari sa party. Kasalanan ko, hindi ko dapat inagaw ang merito ni Ed. Chenyanyu, bakit ka naging ganito Kazakim? Ang taas na ng respeto sa iyo sa kumpanya. Ano naman kung ibigay mo ang pagkakataon kay Zibay? Siya ang unang nanlait kay Tito Jiang. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang kiki. Siguro galit pa rin si Ate. Kuya Chengyu, kung hindi ka rin naniniwala sa akin. Edis imbestig ahan Montag. Tama na, Chenyanyu. Si Zibay ay mabait at maamo. Paano mo nagawang magsinungaling para lang takasan ang responsibilidad? Humingi ka ng tawad kay Zibay. 100 pagkakataon, 2 na lang ang natitira. CJ, humihingi ako ng tawad, Jiteksu. Paumanhin. Walang sincerity yan. Masakit pa rin ang mukha ko hanggang ngayon. Kuya Chengyu. Gusto kong lumuhod siya para humingi ng tawad. Kuya Chengyu. Kailangan mong pahirin ang kayabangan niya. Dapat niyang malaman na ikaw ang presidente ng kumpanyang ito, hindi siya. Humihingi ako ng tawad, Zibay. Ano ba? Kukuha ako ng band-aid. Huwag na, maliit lang yan, gagaling din agad. Buti na lang maliit lang. Huwag ka nang magpapabaya sa susunod. Nag-aalala ako. Opo, Inetsu. Paumanhin. Ete, sa susunod, kontrolin mo naman ang galit mo. Huwag kang basta-basta nananakit. Okay lang. Isang daan pagkakataon, 1 na lang ang natitira. Ano hindi nangyari sa'yo, Zibay? Masakit ang ulo ko. Pwede ba akong yakapin Montag? Sige, tibayan mo. Dadalhin na kita sa ospital. Halika. Sa ngayon, normal pa rin ang plano ng kumpanya para sa unang kalahati ng taon. Boss Jiang, Boss Chen, may problema. Yung supplier ng raw materials sa nakaraang proyekto. Ano? Ano na nangyari? Director Xu, sinabi ni Director Xu. Nakanselado na ang kontrata sa supplier. I-report nila tayo sa breach of contract. Susibay, paano mo nagawang kanselahin ng walang paalam? Ang kontrata natin sa supplier. Yung supplier na yun, sobrang greedy. Ok lang nakanselado ang kontrata. Nakahanap na ako ng mas mura pang supplier para sa parehong materials. 30% mas mababa ang gastos kaysa dati. Paano nangyari yun? Ang supplier na nakita ni Boss Chen, ang pinakamagandang kalidad sa buong Haicheng. Noon, 1 linggo nagnegosyo si Boss Chen, bago nila napababa ang presyo ng raw materials. Oo nga, at hindi ka man lang nagpaalam sa board. Bago mo sinira ang kontrata, paano naman ang reputasyon ng kumpanya? Honoring high quality raw materials is ating in kao. Excuse lang yan para makakuha kayo ng kickback. Susibay,
Ang supplier na to, may history ng pagpapalit ng low quality na materyales na nagdulot ng spontaneous combustion. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Boss Jiang, iminumungkahi kong humingi ka agad ng tawad kay Boss Lee at ibalik ang dating kontrata. Kung hindi, Tama na, Chen Yanyu. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Tama Zibay. Puro sarili lang iniisip nyo, wala kayong pake sa kumpanya. Sayang ang Zuveldo Nuyo. Boss Jiang, automotive company tayo. Kung gagamit tayo ng low quality na materyales, maapektuhan ang reputasyon natin o kaya'y may masasaktan. Lagi na lang may masasaktan. Wala naman akong narinig na ibang kumpanya na sumabog dahil nagtipid sa gastos. Hindi natin pwedeng isugal ang buhay ng customers. Kahit 0.1% ang chance, kailangan nating iwasan. Kung hindi nyo kayang gastusan to, lugi ang kumpanya. Sa tingin ko, dahil sa inyong mga incompetent at palaging nakikipagsabwatan sa Vice President, talagang malulugi ang kumpanya. Akala ka o talaga. Lubos kang tapat sa kumpanya. Pero ngayon, sobrang nabigo ako sa'yo. Ngayon. Kung hindi mo itatanggal ang mga traidor na ito, ikaw na mismo ang mag-resign. Mahilig siya sa trabaho. Siguradong unang opsyon ang pipiliin niya. Paano rin itong babala sa kanya para mag-ingat siya sa susunod. Huling pagkakataon na, naubos na rin. CJ, magre-resign na ako. Boss Chen, huwag naman. Ako na ang alis, hindi pwedeng wala kayo sa kumpanya. Huwag kang alis, Cheng Yu. Huwag kang magpadala para lang yan makontrol ka niya. Kung magpapadala ka ngayon, sino pa ang makakaalam na ikaw ang tunay na presidente ng kumpanya? Sige, kung gusto mong mag-resign, hindi naman mawawala ang kumpanya sa'yo. Hindi naman tayo mawawalan. Ang posisyon ng vice-presidente. Si Zibay na ang upo. Kung ganon, gaya ng gusto ninyo. Teka. Ang problema kay Boss Lee, dahil yan es ayo. Kahit mag-resign ka, kailangan mo munang ayusin si Boss Lee bago ka umalis. Hindi maapektuhan ang reputasyon ni Zibay. Naiintindihan ko. Paumanhin po, Boss Lee, sa abala. Ano pong kailangan ninyo, ako na ang bahala. Pwede tayong mag-usap ng pribado. Hindi na, mahirap din ang sitwasyon mo. Hindi ko inasahan na si Jiang ay walang pangunawa, tinanggal ka pa. Isang taong tulad mo na masigasig. Ang Jiang Group, hindi magtatagal kapag wala ka. Sa hinaharap, kung saan ka man mapunta. Pwede kang tumawag sa akin anytime. Salamat, Boss Lee. Hindi ko na po kayo abalahin pa. Ngayon, successful na ang kumpanya. Natupad na ang 100 pagkakataon kay Uncle Jiang. Naubos na rin. Tapos na ang utang na loob. Panahon na para umalis. Yan Yu. Ang bilis mo, nakapag-ayos ka na? Boss Jiang, may kailangan pa po ba kayo? Yan Yu. Si Zibay ay EAE graduate. Pagdating sa negosyo, mas magaling siya kaysa sayo. Kaya pinili ko ang plano niya. Alam kong marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Huwag kang magalit, bukas ay anniversary na natin. Tutubusin ko ang lahat ng ito. Bago ako umalis, may isa pa akong kontrata, pakitingnan mo. Ano ito? Oy, ano? Nag-away si Zibay at mga executives. Ano ang dahilan? Sige, pupunta ako agad. Okay na. Jiang Chengyu. Tayo. Wala nang kinabukasan. Mises, talaga bang alis ka? Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging misis. Itapon mo na ang mga ito. Siege. Young wedding photos?
Mula ngayon, ito na ang bagong tahanan natin. Yanyu, magiging masaya tayo habang buhay. Okay, BA? Itapon mo na. Hey, Okay na. Nag, away es ait Sibay at MGA Executives, Siege. Chen Yanyu, aminin mo ang pagkakamali mo. Tatay. Ipapangako kong alagaan ko si Yanyu, kung may pagkukulang man. Mamatay man ako. Kayong lahat ay makasarili. Wala kayong pakialam sa kumpanya, sayang ang sweldo ninyo. Mula ngayon, si Zibay na ang magiging Vice President. Kung yun ang gusto ninyo. Jiang Chengyu. Tapos na ang relasyon natin, hindi na kita gustong makita. kasalanan niyang si Vice President Su. Binago niya ang plano ni Boss Chen. Kaya nag-overtime tayo buong gabi. Hey, ang plano ni Boss Chen. Ang pinakamaganda, isang bagong Vice President lang. Akala mo makakapantay siya kay Boss Chen? Si Boss Jiang din. Dati hindi naman siya nakikialam, ngayon biglang nag-utos. Kailangan tapos ang report bago matapos ang araw. Narinig ko, ngayon ay anniversary. Ni Boss Jiang at Boss Chen. Nagmamadali si Boss Jiang para umuwi kay Boss Chen. Tutu BA? Dati ang sama ng trato ni Boss Jiang kay Boss Chen. Hala hindi sila kasundo. Huwag kayong mag-ingay ng paisa-isa. Ang pinapasahod sa inyo ng kumpanya ay para magsismisan sa likod. Kung magsasalita pa kayo, siguradong tatanggalin ko kayong lahat. Chenyu. Nagawa na ang bagong plano. Mas maganda ang resulta kaysa kay Chenyanyu. Magdiwang tayo mamaya, okay? Hindi na. Ngayon ay anibersaryo ng kasal namin ni Yanyu. Nangako na akong sasamahan siya. Maga pa naman, okay lang kahit medyo late. Maami akong pagkukulang sa kanya nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko siyang pasayahin. Sige na, pupunta ako sa kanluran ng lungsod. Bibili ako ng paborito niyang cake. Chenyu. Yanyu, nakauwi na ako. Ito ay Zing-Zing ni Yanyu. Bangma, nasaan si Yanyu? Saan siya pumunta? Young Master, hindi Montag ba alam? Umalis na si Miss Chen. Ano? Ano ito? Mga basura na ipinatapon ni Miss, pero maraming bagay na maayos pa. Tiyak na minahal niya ito ng lubos. Ito ay ang unang wood carving na ginawa ko. Huling hakbang. Tapos na. Ayan, Kamusta? ang ganda. Ito ay ang anting-anting na pinaghirapan kong makuha sa 900 at 99 na hakbang. Yanyu, ang layo ng biyahe mo ngayon. Espesyal akong humingi ng anting-anting para sa iyo. Dapat kang mag-ingat at ligtas na makauwi. Huwag kang mag-alala, ligtas akong uwi para sa iyo. Sino ang nagpunit nito? Ipinasunog ni Miss, pero napakalaki kaya pinunit ko na lang. Kaya pinunit ko. Paano mo nagawa yon? Gusto mo bang matanggal ka? Wala nang tatanggat sa iyo sa buong Haicheng.
Young Master, patawarin Montag ako. Sinunod ka o lang si Miss Chen. Wala akong magagawa. Anong Miss Chen? Asawa ko siya. Siya lang ang may-ari ng pamilya Jiang. Pero hindi ba kayo? Walang pero-pero. Ibabalik mo ang lahat ng ito sa dati. Agad-agad, hanapin Montag. Ang eksaktong lokasyon ni Chen Yanyu ngayon. Boss Fu, ayon sa maasahang impormasyon. Ang binibining Chen ay umalis na sa Jiang Corporation. Sige, hanapin agad ang kanyang lokasyon. Siguraduhin mauna tayo sa iba. Anyayahan siya sa ating kumpanya. Opo. Yan Yu. Bakit naman? Cheng Yu, tumayo ka na. Cheng Yu, Yan Yu. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Huwag kang umalis, Yan Yu. Pinaparisign kita. Ayokong umalis ka. Natatakot lang ako na napapagod ka. Yan Yu, ako ang presidente ng kumpanya. Minsan. Wala akong magawa. Bakit hindi mo ako maintindihan? Unawain Montag naman ako. Yan Yu. Ako si Tsuzhibay. Malinis ang aming relasyon, walang anuman. Ginagabayan ko lang siya. Kaya madalas kaming magkasama, pero... Nagsiselos ka dahil kay Tsuzhibay. Masaya ako. Ibig sabihin, mahalaga rin ako sa'yo, di ba? Laging abala ka. Abala sa proyekto, abala sa reports. Abala sa pag-ayos sa mga matatanda. Hindi naman kailangan na ikaw lang. Pero kailangan kita. Pwede bang pansinin Montag naman ako? Ako ang asawa mo, Yan Yu. Huwag ka nang magalit, okay? Ako si Jiang Cheng Yu, simulat sa pool. Ikaw lang ang mahal ka o. Hindi ikaw, Yan Yu. Cheng Yu. Chen Yan Yu. Guguluhin kita. Hoy, nahanap ko na kung nasaan si Chen Yanyu. Ano? Binibining Chen, kung papayag kayong pumunta sa aming kumpanya, handang ibigay sa inyo ang milyon-milyong sahod. Mangyaring isipin nyo ang aming alo, handang ibigay sa inyo ang posisyon bilang CE. Kung papayag kayo, kahit anong kondisyon ay tatanggapin namin. Ano-ano to? Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Aray. Akala ko isang babaeng may asawa na, mukhang matanda. Pero ang ganda mo pala, ang kinis na mukha mo. Astig KPA. Pero gusto ko ng astig. Mukhang malaki ang kikitain ko sa trabahong ito. Anong trabaho? May nag-utos sa inyo. Tama.
Nasaktan mo ang mga tao ng Jiang Corporation. Ngayon, samahan mo ng mabuti ang mga kuya mo. Jiang Corporation. Jiang Chengyu. Desidido na akong umalis, pero gusto pa niyang sirain ako. Sumunod ka na lang, ganda. Huwag kayong lumapit, huwag. Aray, ano ba ito? Akin yan, ibalik mo. Grabe ka naman, nakalala? Gusto Montag? Sumunod ka lang sa kuya mo, hihihi. Bastos ka. Ayo, Emo, mukhang hindi naman importante sa'yo ito. Wala naman itong silbi sa'yo. Ay, Huwag. Hindi na. Nahanap pa ako dito. Palihim kitang sinusundan, naghihintay lang na lumingon ka sa akin. Talagang isusuko mo ang chance para sa grad school. Pinakamagandang universidad yan sa buong mundo, nagkasakit ka pa para dito. Naghahanda ka pa ng mga requirements. Salamat sa tubig, ako. May dahilan kung bakit nagkaganito ang Jiang Corporation. Talagang tutulungan mo silang bumangon. Hindi ka natatakot na balikan kanila pagkatapos. Pero kung ano ang pangako ko, tutuparin ko ng buong puso. Ano man ang resulta, tatanggapin ko. Paano kung ako ang nangangailangan sa'yo? Paano kung ako at si Jiang Chengyu? Kitang-kita naman ang kakayahan mo, senior. Hindi na ako pupunta sa kumpanya mo para hindi makagulo, sana sa hinaharap. Magkaroon ng chance ang Jiang na makipag-collaborate sa Few Corporation. Nga pala, ikakasal ako pagkatapos ng 3 buwan, dapat kang pumunta. Siya pala. Okay ka lang? May nasaktan ba? Okay lang. Dalhin sa presinto, isa man ay hindi dapat makatakas. Sige. Nadalhin ka sa ospital. Anong ginagawa ninyo? Chen Yan Yu. Walang tigil kitang hinanap, tapos ganito ka lang pala, nag-iisa. At kasama ang isang lalaking aso dito sa labas. Tulungan mo akong tumayo. Ate Chengyu, para hanapin ka. Pero hindi man lang nakapagpahinga ng maayos bilang asawa niya. Ikaf, wala kang hiya. Walang hiya. Magsalita ka. Wala ka bang paliwanag? Ha? Wala akong masabi. Aba, wala kang masabi. Nangangalunya habang kasal at sa harapan ng asawa. Nakasandal sa ibang lalaki, lumapit ka dito. Hiwalay na tayo. Hi, Valay. Naalala mo ba ang huling dokumento na ibinigay ko bago ako nag-resign? Dokumento. Anong dokumento? Bago ako umalis, may huling kontrata pa ako. Tingnan mo. Ano ito? Oy, ano? Nag-away si Zibay at mga executive. Bakit? Sige, pupunta ako agad. Nagselos ka pa ba sa nangyari noon? Si Zibay noon. Ayoko malaman ang tungkol sa inyo. Ang sinasabi ko ay ang paghihiwalay. Hindi mo ba nakita ang kontrata sa mesa sa sala? Hoy, Wangma, SA Mesa SA Sala noon. May dokumento ba doon? Hanapin mo agad at kunan mo ng litrato. Ipadala mo sa akin. Ay naku, ete, ang kasal ay parang laro lang sa iyo. Gusto mo lang ay hiwalay. Talagang wala kang respeto. Sa 7 taong relasyon ninyo. Ang laking bagay ng paghihiwalay. Hindi mo man lang ako kinausap bilang asawa mo? Ha? Hindi ba kita sinabihan? Kaso noon, puro siksuzibae ang nasa isip mo. May pakialam ka ba sa akin?
Lagi akong sinasagot ng mga matatandang yan. Sinasabing wala akong kwenta kumpara kay Tianyanyo. Bilang Vice Presidente, bakit ako pa ang laging inaapi? Anong silbi ng pagtutol nila sa iyo? Nandito ako bilang presidente para sumuporta sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Pasok. Boss, tumawag si Mrs. Jiang. Sabi niya may importante. Sabihin mo busi ako kung ayaw kong sagutin. Pakiusap, ilabas mo ako dito. CJ, Sasama ka sa kanya? Umalis ka sa Jiang Corp. Palang makasama siya? Ano ba ako sa mata mo? Buhay ng tatay ko. Nakakatakot, ikaw pala ang tinubos nito. May utang kang buhay sa Jiang, kaya dapat habang buhay kang manatili sa Jiang Corp. Ang utang na loob ko kay Uncle Jiang. Hindi ko kailanman malilimutan, ngunit sa iyo. Binigyan kita ng 100 pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. 100 beses. Uncle Jiang, bibigyan ko si Chengyu ng 100 pagkakataon. Ziga. Dati, sobrang bulag ako sa pagtitiwala sa iyo. Buti na lang may Zibay na nagpaalala sa akin. Mula ngayon, ang proyektong ito ay si Zibay na ang bahala. Suzibay, Si Zibay ay doktor na galing sa abroad, graduate ng Janfo. Napakatalino, habang ikaw ay undergraduate lang. Kaya mas kampante ako kung si Zibay ang bahala sa proyektong ito. Kaya mula ngayon, ang posisyon ng Vice President ay si Zibay na ang hahawak. kung ganon, gawin ninyo ang gusto ninyo. Ngayon, tapos na ang relasyon nating mag-asawa. Wala na tayong koneksyon. HMP. Anong 100 pagkakataon? Mga dahilan lang yan. May utang kang buhay sa tatay ko. Akala mo ba 100 beses ay sapat na? Sasabihin ko sa iyo, kahit 1,000 o 1,000,000 beses, hindi sapat. Parang hindi kita talaga nakilala. Naipaliwanag ko na, tanggapin mo man o hindi. Wala na akong pakialam. Umalis ka na. Tianyanyu, puti kang umalis. Ngunit hindi mo pwedeng dalhin ang mga lihim ng kumpanya. Ito ay nagkakahalaga ng 300 milyon. 7 taon tayong mag-asawa. Pinakasalan ka niya nang wala ka pang ang kahit ano. Sa tingin mo ba ganyan siyang klaseng tao? Tumahimik ka. Hindi ko alam kung saan ka galing. Ngunit ito ay problema naming dalawa. Ito ay problema naming dalawa. Kaya ano ang ibig mong sabihin? Ang mga lihim ng kumpanya ay hindi pwedeng mapunta sa iba. Kaya, pipirmahan mo ang non-compete agreement. Hanggat nandiyan ang Jiang Corp. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa ibang kumpanya, kung hindi, babayaran mo ang Jiang Corp ng 10 bilyon at ipagbabawal ka sa industriya. Hindi ko inakala. Napakahalaga pala ako kay Boss Jiang. 7 taon akong naging Vice President ng Jiang Corporation. Iyak na marami akong alam na sekreto ng Jiang Corporation, kaya dapat akong mag-ingat. O kaya, kung gusto mong bumalik, pwede kong ibigay sa iyo ang posisyon ng Vice President at ang kapangyarihan mo. Dapat mong alagaan siya na mabuti. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag mo talaga siyang pababayaan. Alagaan ko si Yanyu ng buong puso. Kung may pagkukulang ako, mamatay man ako. Tama, Zibay. Puro sarili lang ang iniisip ninyo. Wala kayong pakialam sa kumpanya. Sayang lang ang suweldo ninyo. Mula ngayon, ang posisyon ng Vice President ay kay Zibay na. CJ, pipirmahan ko ang kontrata na ito. Kaya, mas gugustuhin mong mabaon sa utang. Kaysa bumalik sa Jiang Corporation. 7 taon kong pinaghirapan ang Jiang Corporation hanggang sa maging pampubliko. Gusto ko nang mamuhay para sa sarili ko. Chen Yan Yu. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo ba? Akala mo takilakal hanggang ka hindi Jiang Corporation. Kung wala ka, Hindi ko iniisip yun. mukhang yun ang iniisip mo. Kung aalis ka, umalis ka na. Pag alis mo, ang Jiang Corporation sa ilalim ko ay lalong giginhawa kaysa dati. Ang lakas ng loob mo, Boss Jiang. 7 taong paghihirap ni Yanyu ay naging walang kwenta. Excited akong makita. Kung ano ang mangyayari sa Jiang Corporation na walang si Yanyu. Mga hayop kayong dalawa.
Lumabas kayo. Xiao Yu, alam kong may duda ka. Dahil iniligtas ko ang buhay mo. Ang Jiang Corporation ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Huwag kayong mag-alala, Uncle Jiang. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Gagawin ko ang lahat para iligtas ang Jiang Corporation. Bago namatay si Uncle Jiang, ang pinaka-inaalala niya ay ang Jiang Corporation. Ito na ang huli. May 3 pa akong hihilingin. Sa iyo. Ay naku, bihira lang tua. May hihilingin ka pa pala sa akin. Sige. Sabihin mo ta. Ang mga technical experts ng ECF department ay kasama ng kumpanya hanggang ngayon. At lubos na nakakaunawa sa produkto at business model ng kumpanya. Siguraduhin mabuti ang pagtrato sa kanila. AME, hindi na kailangang sabihin pa. Pangalawa, ang bawat mahusay na kasosyo ay oportunidad para sa kumpanya. Na lumago at umunlad, sikaping mapanatili ang pangmatagalang pakikipagtulungan. Nauna kong inayos ang pakikipagtulong kay Boss Chen Jian. Sa susunod na Lunes, pag-uusapan ang pakikipagtulungan. Pag-alis ko, siguraduhin ninyong maayos ang pagtanggap sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala, ikaw na walang trabaho. Si Z bay sa aspetong ito. Sa huli, ang kasosyo na inirerekomenda ni Xuzai ba noon? Hindi mapagkakatiwalaan. Dapat kayong maging maingat at mag-ingat sa pakikipagtulungan. Kung magagawa mo ang 3 bagay na sinabi ko, matatag na pag-unlad sa loob ng 30 taon. Ang kumpanya ay maaring umandar kahit wala ang sinuman, hintayin mo at makikita mo. Ang Jiang Corporation ay tiyak na mas lalong unlad sa ilalim ng aking pamumuno. CJ, taos puso kong hinihiling na lalong umunlad ang Jiang Corporation. Ingat sa pag-alis, hindi na kita ihahatid. Isang araw ka lang nagpahinga sa hotel, ngayon ka pa dumating. Kaya pa ba ng katawan mo? Okay lang ako, walang problema. Salamat sa pag-aalaga sa akin itong mga nakaraang araw, Senior. Ano ang plano mo sa susunod? Maghanap muna ako ng lugar para magpahinga. Kapag may oras, mag-iisip ako ng pamumuhunan. Yan Yu. Sa totoo lang, ang nararamdaman ko sa iyo noong kolehiyo. Hanggang ngayon ay hindi nagbago. Gusto ko lang sabihin sa iyo, wala nang ibang kahulugan. Kung kailangan mo ng matutuluyan, pwedeng pumunta ka sa Via Hotel. Ito ay sa ilalim ng Few Corporation. Kahit gaano katagal ka man doon, walang problema. Ang suite ay bago, wala pang nakatira. Hindi ka rin makakahanap agad ng angkop na lugar. Gawin mo munang pansamantalang tirahan ng hotel at manatili ng payapa. Talagang kailangan ko ng lugar para makapag-adjust ng maayos. Sige, salamat sa pagtanggap sa akin, Senior. Chen Yu, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Laging nasa iyong panig. Ano ang nasa isip mo? Kahit na umalis na si Chen Yanyu, marami pa rin empleyado sa kumpanya na sumusuporta sa kanya. Lalo na ang mga matagal ng empleyado sa Departamento ng Research at Development. Kung sakaling may balak silang hindi maganda para sa kumpanya, ito ay parang time bomb. Aya sa tingin mo, Mas mabuti kung bago pa sila mag-resign. Palitan natin ang lahat ng research personnel ng sarili nating tao. Sa ganitong paraan, wala tayong dapat ikabahala. Paano ang mga tauhan ko? Mayroon na tayong angkop at maasahang tao. Chen Yu, kailangan nating hawakan ang pangunahing teknolohiya sa ating mga kamay. Ang mga teknikal na haligi ng departamento ng EC, kasama natin hanggang ngayon. Alam na alam nila ang produkto at modelo ng negosyo ng kumpanya. Dapat nating silang pahalagahan. Chen Yu, sila ay sumusunod lamang sa mga salita ni Chen Yanyu. Kahit gaano kaganda ang plano na ginawa ko ng puyat, hindi nila ito ginagawa. may ganito palang nangyayari? Mukhang kailangan talaga nating ayusin ito. Kung mayroon na tayong pamalit sa kanila, ang pinakamabilis at pinakamahusay na paraan ay tanggalin sila. Sige. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Mauna na ako. Sabay-sabay tayong magtagay. Para kay Boss Jiang, tagay. Upo na kayo. Kumain kayo ng maluwag, huwag kayong mahiya. Hinaharap. Ang kumpanya ay magiging tahanan ninyo. Espesyal na pasasalamat kay Boss Jiang at Boss Chu. Kayo lang ang nakakita na ako ay ginto.
Boss Jiang, maniwala kayo sa amin, hindi kayo magkakamali. Ang pag-develop ng bagong produkto, madali lang yan. Yung mga dating empleyado, sinasayang lang ang resources ng kumpanya. Isang taon na, wala silang naibabang bago, dapat na silang tanggalin. Tama ka, Boss Jiang, ako rin. Matagal ko na nakikita ang problema sa kanila, nahihiya lang akong sabihin. Maniwala kayo sa amin, siguradong hindi kayo magkakamali. Oo, tama. Ayong mga kasama ay biyaya para sa Jiang Corporation. Inuman ka una, 2. Boss Jiang, ang lakas mo uminom. Tara, inuman na rin namin. Chen Yanyu, gusto ka umalaman. Kung ano ang reaksyon mo sa nakikita mo ngayon. Boss Jiang, biglang lumabas sa internet. Ang maraming negatibong post, sinasabing minamaliit natin ang mga dating empleyado. At nasa trending na ito, malaki ang epekto nito sa paghahanap natin ng bagong talento. Siguradong si Chen Yanyu ang may pakana nito. Nagbayad siya ng trolls para siraan tayo sa publiko. Pero hindi makakaapekto ang ganitong maliit na paraan. Sa pagkuha natin ng talento. Malaki ang Jiang Corporation. Maraming gustong mag-apply. Hindi naman kailangan na tayo ang magmakaawa sa kanila, di ba? Chen Yanyu. Ang petty mo talaga. Tama. Isang maliit na black post lang. Gusto mong sirain ang reputasyon ng kumpanya? Yung mga humihingi ng tulong sa Jiang. Marami pa rin naman. Sa susunod, huwag na kayong mag-overreact. Hanggang dito na muna tayo, bukas na lang. Mingling pa kayo kay Boss Jiang. Di sabay-sabay tayong magtuost kay Boss Jiang. Sa susunod, umaasa na ako sa inyong lahat. Hala ito. Ang hirap kitang hilahin palabas ng hotel. Kamusta? Nakarelax ka ba ng konti? Medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Sandali lang, may makikilala kang mga kakilala. Alainan, Boss Chen. hindi na ako Boss Chen ngayon. Mas matanda kayo sa akin, tawagin niyo na lang akong Yanyu. Pero bakit kayo nandito? Hindi ba kayo? Zi Jiang Chengyu at yung Tsushibay, bigla na lang silang nag-announce na magpupromote sila ng mga tao, tapos tinanggal na lang kaming lahat. Ngayon, puro mga bagong tao na ang nasa research room. Kami pa naman yung mga kasama ni Chairman Lao Jiang. Sa pagtutulungan, nagbigay na maraming taon sa kumpanya. Tapos ganito lang ang kapalit, pinakalayas lang kami. Paano nangyari ito? Yung Tsushibay na yun. Alam kong may galit siya sa amin dahil hindi namin ginagawa yung mga plano niya, pero dapat niya ring tingnan. Yung MG plano niya, ano ba ayun? Walang kwenta talaga. Tapos ang confident pa ng itsura niya. Nahihiya na lang akong sabihin sa kanila. Itong si Jiang Chengyu, talagang. Wala man lang yung pagtingin ng tatay niya sa mga tao. Hey! Heis, Jiang Chengyu. Hindi pa umabot ng 3 araw. Hindi na ako magdadaldal. Salamat kay Boss Fu. Na inanyayahan kami sa Fu Group. Bigla na lang kaming tinanggal. Hindi pa namin alam kung paano sasabihin sa pamilya. Salamat kay Boss Fu sa tulong sa oras ng pangangailangan. Nga. Ang Phi Group ay laging nagbibigay halaga sa talento, kayo ang may mga kakayahan. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo sa pagpili sa Phi Group. Ngayon, nagpa-reserve ako ng private room sa Himi Restaurant. Mamayang gabi, magkwentuhan kayo ng maayos. Miss na miss din kayo ni Yanyu. Edi salamat na lang kay Boss Fu. Yanyu, tamang-tama. Magkwentuhan tayo ng maayos mamayang gabi. Sige, sigurado. Fui Chen, salamat sa iyo. Ang usapan namin ni Boss Chen, ngayon na. Basta matuloy lang ito, makakakuha tayo ng order na 10 taon man lang. Jiang Chengyu, kaya mo ba? Sa Lunes ang meeting para sa collaboration, siguraduhin niyong maayos ang pagtanggap. Chen Yanyu, ab hanggang Montag na lang. Chengyu, handa na ang lahat sa baba. Ikaw na lang ang hinihintay. Siege, tara na. 8 minuto na lang bago ang usapan. Dapat nandito na siya ngayon. Huy, bigyan mo ako ng tubig, nakakapagod. Para akong nabubuwag, hahaha. Saan galing itong pulubi? Humihingi ng tubig dito. Ang laki ng mukha ng Jiang nyo ay.
Kapag hindi nakasuit, pulubi agad, humihingi lang ng tubig. Pahabang ninanakawan ko kayo. Isang minuto na lang bago ang usapan. Pwedeng dumating si Boss Chen kahit kailan. Wala akong oras para sa iyo ngayon. Xiao Liu, bigyan mo siya ng 100. Itong 100, bumili ka na lang ng tubig, umalis ka na. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Ano? Alam mo ba kung gaano kalaki ang negosyong masisira mo? Isang minuto, 80,000. Kaya mong takbeng bayaran? Negosyo? Sinong bulag ang makikipagnegosyo sa inyo? Wala akong oras para sa iyo ngayon. Alam mo ba na ang taong tulad ko, hindi mo dapat makikita sa buong buhay mo? Hindi mo dapat makikita. Ay, talagang mahirap pakisamahan ang mga mahirap. God, halika rito. Palayasin mo siya, bitawan mo, umalis ka na. May malaking deal ang kumpanya ngayon. Kung magkakagulo ka pa, baka mapilitan kaming singilin ka, umalis ka na. Ang hinihintay nyo. Hindi kaya si Boss Chen? Ako si Chen Yin, si Boss Chen. Sino bang presidente ang nagdadamit na ganyan? Boss Chen. Pasensya na Boss Chen. Kulang ang preparasyon namin. Hindi ka namin nakilala. Ginawa lang namin ito para sa pagtanggap sa iyo, para maayos ang mga maliliit na bagay. Hindi namin alam na si Boss Chen pala. Napakabait mo pala, talagang tunay na negosyante, pulubi. Ang taong katulad mo, hindi ko makikilala sa buong buhay ko. Tama po ang sinabi ni Boss Chen. Kanina lang, dahil sa pagkabigla, nasabi ko ang mga hindi dapat sabihin. Ngayong araw, isipin na lang na hindi ako dumating dito. Sa hinaharap, hindi na tayo dapat magkakilala, Boss Chen. Hindi ko kayang makipagkaibigan sa inyo, Boss Jiang. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng posisyon bilang hip ng seguridad. 30,000 sa isang buwan, mabuti. Boss Chen. Boss Chen. Cheng Yu. Yan Yu. Ikaw ay ikinulong ni Jiang Chengyu sa bahay. Dapat kang magkaroon ng karapatang pumili, anuman ang tao o kasunduan. Hindi dapat maging hadlang ito sa iyo, basta't mabangkarote ang Jiang. Ang kasunduan sa kompetisyon ay otomatikong mawawala ng bisa. Akala ko kailangan kong kumilos, pero hindi pala. Sila ang sumira sa kanilang sarili. Jiang Chengyu. Isa kang walang kwenta. Yan Yu, ako ito. Cake. Yang strawberry cake. Ngayong araw, maaga kang naligo, ito ang cake para sa'yo. Aalis na muna ako, Ano ba yan? Hindi na kailangan mahiya. Pasok ka na. Ang cake na ito ay napakalaki. Tayong dalawa ang kakain. CJ. Nga pala, nakita kong nag-aral ka tungkol sa pamumuhunan, sinikap kong makiusap sa kaibigan. Na makipag-ugnayan sa Batexi. Si Batexi ang dalubhasa sa pamumuhunan. Ipinaliwanag ko sa kanya ang iyong sitwasyon. Sabi niya, excited siyang makipag-usap sa'yo. Maraming salamat, Boss Liu. Tiyak na ipapakain kita. Ikaw ang pipili ng lugar. Sige, hindi muna tayo magmadali sa pagkain, makipag-usap ka muna ng maayos sa kanya. Matagal mo na itong inaasahan, kaya't kainin muna natin ang cake. Naaalala kong sinabi mong gusto mo ng lasa ng strawberry. Susibay, ito ba ang sinasabi mong ilang black boss? Walang epekto sa kumpanya. Sa totoo lang, ang malaking kumpanya tulad ng Jiang, hindi dapat ganito. Alam mo ba, ang mga inirekomenda mo mga walang kwenta sa departamento ng hari. Ilang araw na, araw-araw humihingi lang ng pondo sa kumpanya. Walang naibibigay na resulta. Pasok! Boss Jiang, Zillion, Ichi, Yotuneng, higit sa 10 kumpanya ang gustong mag-resign ng kontrata sa atin. Ano?
Nalaman namin na ang mga ito ay mga long-term partner ng Wanjong Group. Ni Boss Chen. Malapit kay Boss Chen. Lumabas ka muna. Bakit hindi mo ginawa ang background check? Bago makipag-usap kay Boss Chen, ni hindi mo man lang inalam ang itsura ng partner. Ganun ba? Ikaw pa naman ang vice president ng kumpanya? Ganito lang. Ang laki ng pagkakamali mo. Nawalan tayo ng dose-dose ng partner. Masaya ka na biyan gayon? Hindi ka rin alam. Akala ka basta mainte sa baba. Yung sumakay ng mamahaling sasakyan, siya na ba ang presidente? Hindi ko alam. Ang presidente, magdadamit ng ganun kasimple. Ikaw pa ang may gana magreklamo sa simpleng damit ng iba. Ha? May paraan pa tayo, may pagkakataon pa tayo. Sabihin mongga. Chengyu. Ang brand car ng kumpanya natin, maganda ang bentahan. Marami lang ang umatras dahil sa presyo. Para sa kanila, kung babaan lang natin ang presyo, tiyak maraming gustong makatipid. Tiyak tataas ang benta. Pero sinabi dati ni Chen Yanyu, ito na ang pinakamababang presyo. Wala lang siyang kakayahan. Naalala mo ba yung sinabi ko dati? Tungkol sa supplier ng raw materials, nakalkula ko kung makikipag-partner tayo sa kanya. Kahit bumaba ng 50,000 ang presyo, tataas naman ang benta ng ilang bises. Paano tayo kikita ng ganun kalaki? Siyempre, ilang araw ko ring pinilit. Bago sila pumayag. Sa huli, yung partner na irekomenda ni Xuzibay. Kailangan ninyong maging maingat. Chengyu, pag lumabas na ang bagong produkto, makakabawi tayo sa mga nalugi natin. Pero sinabi dati ni Chen Yanyu, Chen Yanyu, lumalabas na siya. Nagpapakasarap sa ibang lalaki, naniniwala ka pa sa kanya? Ganyan ang sinasabi niya. Para lang mapahamak ang Jiang Corp at makalipat siya. grabe naman siya, napakasama. Kahit papaano, kalahati ng puso niya nasa kumpanyang ito. Pero ang pundo ng kumpanya ngayon, baka hindi sapat para makapag-produce ng maraming sasakyan. Okay lang, pwede tayong mangutang ang kumpanya. May factory at equipment pa naman tayo. Pwede bang gamitin bilang sangla? Ito na lang ang natitirang pundo ng kumpanya ngayon. Paano kung Walang paano kung sigurado ako sa pagkakataong ito. Nakuha ko rin ang imbitasyon sa darating na Automotive Industry Exchange. Doon, pupunta rin ang boss ng Fu Corporation na si Boss Fu. talaga? Basta makuha lang natin ang partnership sa Fu Corporation. Hindi na tayo mag-alala pa. Sibay. Tama ka, mag-apply na ako ng loan ngayon. Ilalagay ko ang lahat ng pondo sa produksyon. Sibay, salamat ha. Buti na lang nandito ka para sa akin. Chen Yanyu, hintayin Montag lang. Lulupigin kita. Base sa trend ngayon, ang tanging paraan para mailigtas ang Giant Corporation ay kumilos agad. Palitan ng supplier ng raw materials at gamitin ang kalidad ng produkto para bumango ang reputasyon. Hindi naman siguro ganoon katanga si Jiang Shenyu. Sa panahong ito, para makinig pa rin kay Xuzibay, di ba? Anong tinitignan mo ng ganon? Pinag-aaralan mo pa rin ang sitwasyon ng Giant Corporation. Ito kasi ang huling bili ni Uncle Jiang bago siya pumanaw. Pero ngayon sige, hindi na to dapat pag-usapan. Bakit ka nandito? Bisitahin ka at saka. Ito ay Automotive Industry Exchange, isang beses lang kada 7 taon. Gusto mo bang sumama sa akin? May pinirmahan akong kasunduan kay Jiang Shenyu. Hindi ako dapat pumunta sa ganitong mga event. Tingnan mo muna ang imbitasyon. Malaking event ito sa industriya. Noong huli, dahil sa pag-asikaso mo sa libing ni Uncle Jiang, hindi ka nakapunta. Kung hindi ka ulit makakapunta ngayon, baka pagsisihan mo habang buhay. Yichen, Pwede namang magdala ng kasama sa exchange. Kung gusto mo, pwedeng maging date mo ako. Hindi yon paglabag sa kasunduan. Kung ayaw mo, okay lang, sabihin mo lang sa akin ang gusto mong malaman. Ako na ang bahala. salamat Yichen, sasama ako.
Miss Chen. Boss Lee, Ha ha ha. noong huli tungkol sa biglaang paglabag sa kontrata ng Giant Corporation, hindi pa ako nakakapag-apologize sa inyo ng personal. Pasensya na talaga. Hindi naman ikaw ang may kasalanan noon. Pero narinig ko, umalis ka na mula noon, ang Fu Group sa langan ng mga sasakyan ay isa ring nangungunang kumpanya. Kung matutulungan si Boss Fu at si Miss Chen, ay kailangan kong maagang samantalahin ang pagkakataon na ito. Ha ha ha. Lahat ito ay dapat gawin ng aming Fu Group. Ayos ka Chen Yanyu. Sabi ko na ba't ayaw mong iwan ang Jiang Group? Ay dahil nagmamadali kang sumuway sa kontrata. Chen Yan Yu, hindi ka o inakala na talagang ganito kakasama. Pumunta ako sa exchange na ito para tingnan ang kalagayan ng industriya sa kasalukuyan. Naalala ko, nawala ito sa kontrata. Tanging mga profesional lamang ang may imbitasyon. Kung hindi ka lumipat, paano ka makakakuha? Baka nakalimutan ni Miss Tsu ang mga kamag-anak ng mga profesional. Ay maaari ring dumalo. Ano ang pinag-usapan ninyo? Ano ang pagsuway sa kontrata? Si Chen Yanyu ay pumirma sa non-compete agreement in Jiang Group. Habang buhay ang Jiang Group, kung lilipat siya sa ibang kumpanya, ay kailangan niyang magbayad ng 10 bilyon at mababoy sa buong industriya. Ano? Ilang araw pa lang, nagmamadali ka ng dalhin ang ibang lalaki para pag-usapan ang proyekto. Sa tingin ko, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para pabagsakin ang Jiang Group. May ganito pala. Grabe naman, si Miss Chen ay isang henyo sa negosyo. Pero ginanyan ninyo lang siya. At saka, yung kasama ni Miss Chen. Alam ninyo ba kung sino siya? Henyo sa negosyo. Puro lang yan palabas, walang kwenta. Tungkol naman sa kasama niya, hindi ba't? Iyon lang yung bagong lalaki niya. Zino PABA? Ang lakas ng loob ninyo. Boss Lee, ang non-compete agreement ay talagang voluntaryo kong pinirmahan. Boss Lee. Hindi ba't ikaw yung dating supplier na kinakalapit niya? Sabi ko na ba't parang may favoritism siya sa iyo? Palagi na pala kayong nagkakasundo. Susibain ngayon ang tanging paraan para maayos. Ang Jiang Group ay ayusin ang kasunduan sa kumpanya ni Boss Lee para mabawi ang reputasyon. Kaya mas mabuting humingi ka na ng tawad kay Boss Lee. Humiling ka ng tawad sa kanya. Panaginip mo yan. Matagal na namin ginawa ang batch production ayon sa kontrata. Jiang Chengyu, ginamit mo pa rin ang mga materyales na iyon. Tama. Pagdating ng gabi, kapag lumabas na ang resulta ng crash test, ang aming bagong sasakyan ay malalabas na sa merkado ng malawakan. Mabilis na mabawi ang puhunan. Sa oras na iyon, kapag nakuha na ang pakikipagtulungan ng Fu Group, ang Jiang Group, ay hindi mo na maaabot. Jiang Chengyu, iyon ang buong buhay na pagsisikap ni Tito Jiang. At sinira mo lang ito. Ikaw, Pagsasayang. Sa tingin ko, nang umalis ka sa Jiang Group at nakita mong patuloy itong umunlad, nagiging inggit ka lang. pangarap lang ninyo iyan. Kapag ginamit ang mga materyales ng manufacturer na iyon, ang crash test ay hindi nagpapasa. Ikaf. Tiyak na lumabas na ang resulta ng crash test. Mabuti. Maghintay ka na lang na mapahiya. Oy. Ano ang sinasabi Montag? Lahat ng aming mga test ay hindi pumasa. Chengyu. Baka nagkamali. Sabi nila, problema sa mga materials. Lahat ng test vehicles ay nabasag ng husto. Kung malalabas ang sasakyan ito sa merkado, hindi mo alam kung ilan. Ang inosenteng tao ang mamamatay. Ni hindi kayo naglabas ng puhunan para sa mga materials. Sino pa ang magtitiwala sa inyong kumpanyang walang konsensya para makipagtulungan? Tapos na. Lahat tapos na. Hindi pwede. Paano nangyari? Walang pumasa. Tiyak ikaf. Tiyak ikaw ang nakipagsabuatan sa kanila. Pinalitan ang mga materials. Kung hindi, paano mo masasabi ng may katiyakan na hindi papasa ang aming crash test? Ikaf. Jiang Chengyu, naalala ko na nagbabala ako sa inyo, ang mga materyales ng manufacturer na iyon ay hindi mapagkakatiwalaan. Pero nakinig ka ba? Kahit isang salita. Susibai, ang manufacturer na ito na hinanap mo. Ang supply ng raw materials may history ng pagpapalit ng low quality na materyales na nagdulot ng spontaneous combustion ng produkto, hindi mapagkakatiwalaan sa huli. Ang partner na inirekomenda ni Suzibai noon. Dapat kayong maging maingat at mag-double check bago makipag-collaborate. Kaya lahat ng ito ngayon, kasalanan ninyong lahat. Ikaf.
Ikaw ang kumausa sa mga manufacturer na yan, lahat dahil sa'yo. Cheng Yu, hindi ka o alam. Hindi mo alam? Noong nangako ka sa akin. Ang tapang-tapang mo, ngayon wala na ang kumpanya, wala na talaga. Cheng Yu, gusto ko lang makatipid ang kumpanya. Para sa ikabubuti ng kumpanya, lahat to, at saka. Hindi pa ating ang Boss Fu and Fu Corporation. May chance pa tayo. Oo, may chance pa tayo. Basta matapos lang natin ang collaboration sa Fu Corporation. Ngayon, magulo ang loob ng Giant Corporation, bumagsak ang stock sa labas. Wala ng credibility. Anong ipapakita ninyo sa Fu Corporation para makipag-collaborate? Isang aksidente lang to, ang Fu Corporation ay palaging. Hindi tumitingin sa background at experience ng partner. Ang tinitignan nila ay attitude at character. Tama, basta't sincere tayo. Tiyak na makikipag-collaborate sa atin ang Fu Corporation. Mukhang mali ang calculation ninyo. Nandito na si Boss Fu kanina pa. Dumating na siya. Nasaan siya? Malayo sa mata, malapit sa puso. At saka yung kasama ni Miss Chen. Alam ninyo ba kung sino siya? Baka naman. Ikaw pala si Boss Fu? Pasensya na, medyo nagmamadali noong mga nakaraang pagkikita. Magpapakilala ulit ako. Ako si Fu Chen, ang current president ng Fu Corporation. Impossible, siguradong kayong. Tatlo ang nagtutulungan para magdrama. Maraming kakilala si Boss Fu sa industriya. Sa tingin mo, sino ang may lakas ng loob na mapanggap bilang Boss Fu sa ganitong okasyon? Kahit si Boss Fu mismo hindi mo kilala. Tapos mag-ambisyon makipag-collaborate sa Fu Corporation. Narinig ko kanina, itong babaeng to. Kanina lang tinawag niyang lalaking kalye, si Boss Fu. Ksut Sibay. Dahil SIO, nagkamali ako ng akala kay Boss Fu. Cheng Yu. Hindi ko rin alam na siya pala si Boss Fu. Umalis ka diyan. Zabi, Yung batch na nakuha natin, sakto lang ang quality. Si Vice President Chu, para makakuha ng kickback. Hinaluan pa ng 30% defective. ano? Ikaw? Ikaw pala yung naninira sa likod. Puta ka. Para sa'yo. Pinapalayas ka o PAZ Yanyu. Inubos ko na ang huling assets ng kumpanya. Ikaw, nakipagsabwatan ka pa para lokohin ako. Jiang Cheng Yu, tangga ka talaga. Lahat sinasunod mo ako, bakit ako ang sisihin mo? Hawakan nyo yan. Tawagan ang pulis, isasagdal ko siya sa estafa. Paparusahan siya ng habambuhay na pagkakulong. Jiang Cheng Yu, ikaw ang hindi marunong magpahalaga, hindi mo ko pwedeng ganyanin. Alice, dalhin nyo na yan. Jiang Cheng Yu, Yan yu, ako. Pasensya na, nagkamali ako. Nabrainwash ako ni Ksut-Sibay na yon. Tama ka. Hindi ko dapat sinunod lahat ng sinabi niya. At hindi kita dapat ginanyan. Pero, noon, natatakot lang ako na napapagod ka masyado. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng dahilan para sa sarili niya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Ulit tayo, pangako. Ngayon, susundin kita sa lahat. Ililigtas natin muli ang Jiangs. Wala na akong kinalaman sa Giants Group. Paano naging wala? Nakalimutan mo ba kung paano namatay ang tatay ko? Ipinaglaban ka niya, bago siya pumanaw. Ipinagkatiwala niya sa iyo ang Jiangs. Paano mo matitiis na masaksihan ang pagbagsak nito? Pati na tayo. 7 taon nating relasyon. Sa puso mo, wala na ba talagang halaga? Ito pa. Tingnan mo, naitago ko pa ang singsing na to. Ulit tayo, please. Ako na ang bahala. CJ, Talagang nagpapasalamat ako. Noon, niligtas ni Tito Jayang ang buhay ko. Naging masaya rin ako sa 7 taon nating pagsasama bilang mag-asawa. Pero sa loob ng 7 taong iyon, ako ang nagpakasakit sa kumpanya, walang tulog, walang pahinga. Mula sa bingit ng pagkalugi, nailigtas ko ito at naging isang pampublikong kumpanya. Kahit nung pinilit mo akong pirmahan ang non-compete agreement, binigyan pa rin kita ng 3. Mungkahi para masiguro ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng Giant Corporation. Pero ano ang ginawa mo?
Pinabayaan mo ang mga empleyado, minaliit ang mga kasosyo, at sinira mo ang reputasyon ng kumpanya. Kaya ang lahat ng ito ay bunga ng iyong mga pagkakamali. At ako, walang konsensya na pinanghihinayangan. Kahit kami na nasa labas, kitang-kita kung gaano kasipag si MS Chen noon sa Jiang Corporation. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga, tapos ngayon magmamakaawa ka pa. Wala kang hiya sa moralidad. Ikaftiazi, Mr. Jiang Chengyu. Kami ay mula sa Haicheng Bank. Ayon sa kasunduan ninyo sa amin, dahil sa kabiguan ng inyong kumpanya, nabayaran ang malaking utang sa takdang panahon. Aming isasailalim sa legal na proseso ang mga naka-encumber na ari-arian. Paipasara at ipagbili upang mabawi ang mga pagkalugi. Sumama ka sa amin. Hindi ako. Yan Yu. Yan Yu. Mahirap ang mga nakaraang taon para sa'yo. Okay lang, tapos na ang lahat. Pinakamalala bukas. Magdedeklara ng bankruptcy ang Jiang Corporation. Ang kasunduan mo kay Jiang Chengyu ay tuluyan ng mawawala ng bisa. Kaya, payag ka bang maging tunay na pamilya ko? Ang lehitimong Vice President ng Few Corporation at asawa ng presidente. Kailan mo ito inihanda? 7 taon na ang nakalipas. Hindi dapat mabaon ang iyong talento. Karapat-dapat ka sa pinakamagandang buhay. Hayaan na nating lumipas ang nakaraan. Sabay nating harapin ang magandang kinabukasan. Payag ka ba? Payak na. Payak na. Payak na. Payak na. Payak na. Lenan, payag ako. Yan Yu. Salamat. Salamat at tinanggap mo rin ako. Ako rin, salamat sa iyo. Dahil patuloy kang naghintay.